Hati po ang opinyon ng publiko sa Walk of Shame campaign o yung kahapon nga ginanap na Flores de Pusher ni Tanawan City Mayor Antonio Halili. Saang panig kaya ang ating resident analyst na si Maring Winnie Monsod sa usaping yan? Professor Monsod, anong masasabi ninyo sa Flores de Pusher na yan? Good morning, Ivan. Good morning, mga kapuso. Very important ang drug problem. Very serious ang drug problem. Ang tanong ang ganitong ginagawa ni Mayor Halili ay tama ba? In other words, let's ask ourselves, ito ba ay naging effective at all, Ivan? Ano ang pruweba na naging effective ito? Sinabi lang ni Mayor Halili, effective ito. Ano ang ginawa niya para malaman, bumababa yung drug problem sa Tanawan? You know, what is the evidence? We need evidence because if this is not a good thing to do, we should completely say evidence that is na naging deterrent ba ito? Yes, sa is mga there pusher? been an evidence? I have not seen, I have not heard. Binasa ko lahat ng mga nasabi. Wala. Sinabi lang ni Halili, effective. Tanong Ay, na natin diretso, pwede. Tita. Of course. Nasa linya po ng ating telepono. No, Yes. there's another one. Yeah. If it is effective, the next question is, naglabag ba sa batas ito? Because if it is labag sa batas, ang ibig sabihin nun, yung ginagawa niya sa mga naglalabag sa batas, siya rin ay naglalabag sa batas. And that is a very serious thing. Because we have to be, you know, following the rule of law. Pwede naman palitan ang batas natin Kung effective ito, palitan natin ang batas natin na pwede itong gawin sa mga drug pushers. Okay. Di ba? Okay. Okay, So pasagutin na natin. Tanawan City Mayor Antonio Halili, magandang umaga po. Thank you for joining us, Mayor. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Okay. Nasa kabilang linya din po ng ating telepono si Attorney Jackie De Guia. Degia ng CHR Region 4. Unahin po muna natin si Mayor. Magandang umaga po. Si Professor Monsod may mga katanungan sa inyo. Mayor Halili, ano ba ang ebidensya nyo na talagang effective ito? Kasi ginagawa nyo ito since 2012, ano ha? Can you tell us what evidence in terms of data can you show? Good morning po. Yes. Yung po tungkol po sa mga posters, wala pa po akong pinarada noong 2013 o 2014. 2012? Wala po. I assume office only in 2013, ma'am. So you did not do anything in 2012? Okay. Wala po. Noong 2013 po, ako yung nag-assume as first termer ng mayor ng Tanawan. Okay. No? At ang ginawa ko po noon, na kaya ko ginawa ito sa mga posters ngayon, napatunayan ko po na effective ito pagtungkol doon sa mga magnanakaw. There was a time po na talagang yung rampant po ang nakawan noon sa palengke sa amin. Okay. At nung kami po ay halos araw-araw po ay may nakawan, subalit nung kami makahuli po ng magnanakaw na aming pinarada, ay natigil po ang nakawan. So, Wala nang nakawan ngayon? Wala pong nakawan ngayon. At kahit mag-interview kayo sa mga nagtitinda sa palengke na noong araw, compared noong araw na daily occurrence ang nakawan, nung meron po kami pinasala magnanakaw, talagang natigil po ang nakawan. Kaya, subalit yun po, hindi ko pa ginagawa yun tungkol sa mga drug pushers. Iba po ang paraan namin dito sa mga drug pushers nung pinapakiusapan po namin. Sinusulatan ko po lahat ng mga suspected na drug pushers at pinapakiusapan ko, pinapapunta ko sa opisina ko, pinakausap ko at pinapakiusapan na tumigil sila. Hindi rin po naging effective yan. Yung pong panguhuli namin ng mga pushers at ng mga users, pagkakulong, maya-maya po, pag nakalabas ng kulungan, balik po sa trabaho nila. Hindi po naging effective. Naging effective lang po. Bakit sila nakakalabas sa kulungan? Wala bang ebidensya against them? Meron po, pero nakakapagpiyansa po, ma'am. Pagka nakapagpiyansa, balik po sa trabaho nila. Balik po sa kanilang dating gawain. Ang ibig nyo sabihin, drug pushing is not a heinous crime? Yun pong meron pong mga hindi nakalabas na hindi available, pero yung mga nakakalabas po, ay bumabalik po sa kanila. Nakakalabas sila kasi hindi daw sapat ang ebidensya. Hindi ba? Possession lang po. Pagka po possession lang, ma'am. Possession lang, hindi drug pushing. Pero pagka po drug pushing, hindi po sila nakakapag-bail. Kaya nga. Hindi ba ito pushers? Yung mga pinarada nyo,
Pushers lahat yan? Meron, combination po yan ng pushers at saka users dahil nahuli po yan sa isang lugar. Pero Mayor, doon po sa punto na sinasabing ito ho ay labag sa karapatang pantao. Sabihin na nating pusher sila pero labag po ito sa karapatang pantao unless convicted in a court of law, hindi ho sila pwedeng i-expose sa ganyan. No. Ano masasabi nyo dito, Even if Mayor? they're not convicted, they cannot be paraded like that because it is that's form of torture. Mayor, reaction po ninyo dito. Ma'am, eto po, tatanungin ko kayo, nasa television kayo. Oo. Pagka po may na-charge sa inyo na magnanakaw ng pera sa gobyerno, kahit senador, kahit congressman, hindi po ba't makabilad din ang pagmumukha nila sa screen? Hindi po ba't ilalagay sa news? Hindi pa naman po convicted, nasa news po, nasa TV po, hindi po ba? Nakabalandra ang pagmumukha nila, Revilla dyan, nila Jingo Estrada, na sinasabing nagnakaw ng pera ng bayan, nakabalandra ang mga pagmumukha nila. Pero hindi pa sila convicted. Ito pong sinasabi ko, binabalandra ko sila dito para malaman ng tao. Para it's just one way of disseminating information to everyone at para talaban din sila. Pero Mayor, Pero ito po ang pinipuwersa mo sila eh. Tsaka ito po, Mayor, may judgment na ho kasi may nakasadikit na karatula sa kanila eh. Mayor. Opo, teka, hindi po ba sa television, di ba, kinukunan, gusto ba nilang makuna ng picture? Na sila ay kamalang magnanakaw. Hintay mo na, Hindi Mayor. po. One last thing. I see in the television, lahat sila nakalagay, ako'y pusher. Yun know, wag nyo akong tularan. Sabi nyo may mga Opo. iba dyan ay user. Bakit yung sinabing pusher? It's up to them to prove that they are in, ang kwan po namin is they were caught together. Magkakasama po sila sa isang lugar. Meron silang mga drugs doon na hawak-hawak in their possession. Naka-video po yan. Nung pong i-raid yung lugar, naka-video. Kaya kung sila'y magkakaila, na sila'y walang kasalanan, hindi po tatalab dahil naka-video po. Mayor, bigyan lamang po natin ang pagkakataon na makapagpahayag din si Attorney De Guia naman ng Commission on Human Rights. Attorney De Guia, good morning po. Magandang umaga, Winnie and Ivan. Okay, doon po sa sinasabi ni Mayor, baka may reaction po kayo. Oo, no. Of course, again, we commiserate with the victims of a lot of crimes. We also understand the dilemma of the local government as well as the frustration of the local government over the mounting drug problem as well as other crimes going over in their locality. But of course, as Tita Winnie has mentioned a while ago, we would always want to uphold the rule of law and respect for human rights. That in the implementation of our laws, we must always ensure that the dignity of all human beings must be respected. Is it possible, Ms. De Guia, that because the drug problem is so serious in the Philippines and that there are so many negative effects, that we could change the law and say that in the case of drug pushers, there can be certain naming and shaming, say? Would that be possible? Because it is a very serious problem. Yes, Tita Winnie. We have harmonized two things when we talk about human rights. First is upholding the rule of law. Second naman is ensuring that all laws are human rights-based compliant. Yes. Because we have international law when it comes to human rights. And we have been a signatory on the Convention Against Torture. That is precisely why we came up with RA 9745 in 2009. And in RA 9745, in Section 4 specifically, we have already prohibited the use of mental torture and parading of suspects in public, as well as putting marks on their body against their will, falls under mental torture. So RA 9745 is both a law as well as a human rights-based compliant law. Okay. So you are absolutely against this naming and shaming? Yes. Because alam Attorney- nyo, before si Mayor Lim also named and shamed, hindi ba? Nag-spray paint siya. Pinipinturahan, yung mga You know, bahay. pinayagan siya ng Regional Trial Court. Kaya lang na overturn ng Regional Trial Court ng Court of Appeals kasi technicality daw. Ano yon?
Ay, naku, Yes. too much? It's okay, it's okay. Attorney, ito po sa insidenteng ito, ano ho ang gagawin ng Commission on Human Rights? And with that, ano ho ang, maybe you have a parting shot pa dito po sa ating usapin ngayon? Yes, Ivan. Yesterday, when I have heard of the news from the media, I have immediately formed a quick reaction team and dispatched them. They were there, all of my investigators were there yesterday, and they already conducted initial investigation and took the statements of the suspects who were willing to execute a complaint affidavit. Ay, kasi mahirap ito eh. Mga parang kawawang-kawawa sila. Eh, kawawang-kawawa rin yung mga biktima ng mga Okay. drugs. Mayor, baka may panghuling mensahe po kayo. Tanawan Mayor Antonio Halili. Ako naman po, hindi ko naman biniblame mga taga-CHR na maggumawa ng kanilang trabaho. No? Kaya lang po, itong nakikita ko sa kabigatan po ng problema dito sa drugs sa Tanawan. It really Ito po, naisip ko na maaaring makadiscourage sa makadeter do sa iba pa na nangangarap na maging drug pusher, na maging big time, maging yumaman. Alam niyo po, magkukwenta ako sa inyo kung pwede lang. No? Mabilis lang po, Mayor. Sige po. Meron kami dito noon na small time na pusher, doon pa, mga about years ago. Nakulong po sa Bilibid. No? Naging big time po, naging big time. At naging yumaman, no? Nung nakulong sa Bilibid. Sabi ko, parang ito yata, baka ito gustong maging idolo ng mga ito. Kaya lahat Ayan siguro na. na-encourage. Ayun po sinasabi ko eh. Katulad dito, mga big time po dito ng mga malalaking pusher. Talagang hinabol ko ng hinabol. Lahat po ng paraan ginawa ko. Ang ginagawa ng iba, yung mga natitira na hindi na kukulong or what, nagpunta lang po sa kabilang bayan. At doon po, mula doon sa kabilang bayan na hindi ko pwedeng habulin, doon sila nag-ooperate. Doon po sila, kaya nanggagaling po ang mga drugs dito sa mga kabilang katabi-katabing bayan namin dito. Mayor. Sa Tanawan po, yung mga big time, wala. Okay, Mayor, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Professor Monsod, thank you very much. Thank you, Ivan. At si Region 4 Director Attorney Jackie De Guia, maraming salamat. Thank you, Babalik po De Guia, ng hirit. Mr. Salamat Guia. po kayo.